kanyang kaarawan. Ngunit narito rin ako para sumabay sa inyo for the first time. Alam ko na matagal na kayong pabalik-balik po rito. Walang kupas, walang kapaguran, walang pag-give up, tunay na tunay pabalik-balik upang lamang intayin ang paglaya at paglabas ng ating minamahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sabay-sabay po natin iuuwi siya. Siguraduhin po natin na magkaisa tayo. At alam ko, ang pag-uwi ng ating Pangulo, ng ating minamahal na Tatay Digong, ang siyang pinakamagandang birthday gift sa ating Vice Presidente, Inday Sara Duterte. Kaya, bigay na natin ang birthday gift na kailangan niya. Ang laki ng hirap ng ating Vice Presidente Inday. Oo, hindi ko na pinipilit sa mga Duterte supporters, no, dahil alam ko at nararamdaman ko kung ano yung nararamdaman nila. Pero sa ngayon kasi, unang-una, kung makita ninyo, ay isa siya sa mga pinaka masipag tumulong sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At isa siya sa mga kasi stress sa pag-iisip yung paano ba makauwi si dating pag-iisip ng mga paraan kung paano mauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At isa pa ay yung personal ko, no, syempre kung ikaw may kapatid na presidente or kahit naman, kahit hindi kayo mga public officials, na kapag meron kayong hindi pinagkakasunduan ng kapatid mo, ay malungkot yun. Lalong-lalo na kapag hindi ka kinakausap ng kapatid mo. At doon ay naawa ako sa kanya. Kaya parang, kumbaga, okay, sige, kung hindi ka man kausapin ng kapatid mo or hindi mo kausapin yung kapatid mo, pwede mo, you have a friend in the office of the Vice President. Parang gano'n. Ma'am, ito po, meron na bang mga nakasamang kaso doon sa kuya natin doon sa pagpapaalis kay pagkitap kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Isa yon sa mga tulong ni Senator Amy, no, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong ginawa niya ang hearing, ay lumabas doon na nagsabuatan talaga sila sa paghila, pagkidnap, pagbukod kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas at hinatid siya dito sa The Hague. At merong chairperson's report na sinabit niya sa ombudsman na kami ay nagdadasal na sana ay maakyat or ma-file na yung mga cases dyan sa ombudsman doon sa mga tao na kaparte o kasama sa illegal na pagkuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes, oo po. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga kababayan natin sa kanilang well wishes, sa kanilang mga regalo, sa kanilang mga pagdarasal. At sana ay kayo din ay mabiyayaan noong lahat ng wish ninyo sa akin ay sana ibigay din sa inyo ng ating may kapal. Thank you very much. That ends the president. Thank you. Bakit natin papayagan na ganitohin na naman ang ating minamahal sa Pangulo? Mas talaga pa sa ICC nila kulungan pa ang inuwi at pagkatapos nun tuloy-tuloy pa raw ang paglilitis ng ating Tatay Digong. Huwag tayong papayag! Samahan ninyo kami na labanan ito!
isa na lamang at hindi na kabilang sa aking pamilya, hindi na kabilang sa partido, dahil sa inyo, nanalo pa rin tayo. Sa inyong lahat, salamat, hindi ninyo ako iniwan. Handa na ako na mag-isang mangampanya, mag-isa mag-house to house, mag-isa na iikot. Ngayon pala, hindi ako naulila. Hindi ako nag-isa dahil ang birthday girl natin, si Vice President Inday Sara Duterte, BDS, 10 ng OFW, 10 naman narito ngayon sa The Hague ay sumama sa akin. Maraming salamat. Asahan ninyo ito, tuloy-tuloy po tayo at hindi tayo titigil hanggang maiuwi natin ang mahal nating ama, Tatay Digong Duterte. Maraming salamat sa inyo, sa lahat ng OFW. Kung ang isang Pilipino na dati pang Pangulo ay maitatangay sa ibang bansa, ano na lamang kayong OFW? Ano naman ang maaasahan pagtanggol at pagdepensa sa kapwang kabayan kapag linalapastangan mismo ang Pangulo? Wala namang kalaban-laban ng OFW. Paano mahigit na 1,000 Pilipino nakakulong sa iba't ibang dako ng ating mundo? Huwag po tayong papayag. Hindi ito laban lamang ng iisang kaso, kundi labang ng lahat ng OFW, lahat ng Pilipino na nasa ibang bansa, lahat ng Pilipino sa buong daigdig. Kaya asahan po ninyo, tuloy-tuloy po natin to. Labanan natin ang impeachment kay VP Sara. Huwag tayo papayag ng tuloy-tuloy na pang-aapi. Hindi po tayo papayag ng ganito. Higit sa lahat, bring him home! Bring him home! Hanggang sa Maynila, lakasan ninyo ang sigaw. Bring him home! Iuwi po natin yan. At sana marinig nilang lahat, pati ang aking kapatid. Maraming salamat! Mabuhay si Presidente Duterte! Mabuhay si Inday Sara! Happy birthday sa ating minamahal! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat po! Bring him home! Bring him home! Thank you so much, re-elected Senator Amy Marcos. Ay, ate,